Ang revelasyon na buhay pa si Kugisaki Nobara at ang kanyang magiging statement sa kung ano talaga ang tunay na nangyayari kay Yuji, bakit napakalakas nito, at ang confirmation na hindi talaga siya tumatanda. Ang binabalak ng mga natitira pang council ng Jujutsu Tech na gamitin si Yuji, ang pinakamalakas na sorcerer sa Earth, para tapatan si Dabura sa isang duelo. Dito din natin maiintindihan kung gaano talaga kalakas si Dabura, to the point na hindi daw ito masusukat ng mga grade, ng mga level ng kanilang classification sa Jujutsu Tech sa loob ng Earth, dahil hindi daw nila ito basta-basta pwedeng tawagin na isang special grade lang, meaning mas malakas pa siya sa special grade. Kaya naman maging si Usami na napaka-OP na, isang grade 1 sorcerer, binasican lang nito. As well as ang kanilang immediate na countermeasure na kung hindi nila magagamit si Yuji Itadori, ang isa sa magkapatid na Ukutsu ang itatapat nila kay Dabura, at yun ay walang iba kung hindi si Yuka. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 13. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Acceptance. Pinakaunang part ng chapter ay gulat na gulat itong si Maru nang malaman niya na napakalala ng sitwasyon ngayon itong si Cross. Tinanong niya kung anong nangyari, na inexplain naman ng iba nilang mga kaibigan na inaakala daw ng isa sa mga members ng Jujutsu Tech na si Yakumaru na dudukutin itong si Cross ang kanyang sword. Na tinanong naman itong si Maru na totoo daw ba na dudukutin sana ni Cross ang kanyang sword para makipaglaban, kaya binaril siya ni Yakumaru. Na sinagot naman ng iba nilang mga kasamahan ng mga Simurians na of course, hindi yun gagawin nitong si Cross dahil unang-una sa lahat siya pang umawat sa kanilang naglalaban-laban. At kung totoo daw napapalag talaga si Cross, walang magagawa ang lahat ng mga sorcerers na yon dahil nangangahulugan nito guys na napaka-OP nitong si Cross. Kung ganito sila katindi magtiwala kay Cross, na kung iniisip nila na kayang ubusin ni Cross ang lahat ng mga humans doon, most likely isang special grade si Cross. Dahil meron nga doong mga grade 1 sorcerers at kung iniisip nila na bebasican lang yun ni Cross, meaning mas mataas pa ang level niya doon. But regardless, dito na din sila nagsisimulang magkapikunan dahil itong si Jabba Loma nagsasalita ng parabang mamamatay na si Cross, habang si Oski naman hindi matanggap na mamamatay na naman ang isa sa kanila. Now switching of scenes, makikita naman natin dito guys si Tsurugi na kinakausap ang isa sa mga members ng Jujutsu Tech na nagsa-specialize naman sa paggamit ng reversed curse technique. However, the problem is, hindi din niya magagawang ihil maging si Usami. Dahil ang problema, dahil daw sa sobrang tindi ng backfire ng ginamit ni Usami na kanyang curse technique, hindi na to kakayaning tulungan pa ng reversed curse technique na parabang mismo ang kanyang soul ang na-damage sa ginawa niya. Na nangangahulugan guys na mas matindi pa ang naging backfire nitong si Usami kumpara sa mga naranasan na backfire dati ni Togi Inumaki. Dahil kitang-kita nyo, it's as if hindi talaga siya makarecover, hindi siya makagalaw at literal na nakakomatose siya ngayon. Inexplain din sa kanya ng iba pang mga members ng Jujutsu Tech, lalong-lalo ng isang ito na isang grade 1 sorcerer din. Dahil para bang hindi makapaniwala si Tsurugi na ganun katindi ang backfire dito kay Usami, especially dahil isang grade 1 sorcerer nga daw si Usami. Sigurado naman daw na hindi siya ganun kahina. Pero ayon sa isa pang grade 1 sorcerer na ito, hindi talaga niya masisisi si Usami. Maging ang babaeng ito, bilang isang grade 1 sorcerer, nang makita niyang presensya ni Dabura, nalaman niya agad na napakalayo ng difference nilang dalawa. Bilib pa nga daw siya dito kay Usami dahil kung tutuusin, kung itong babaeng ito ang nakatapat ni Dabura, tatakas siya immediately. At kung alam niya na hindi siya makakatakas, papatay na lang niya ang sarili niya para lamang hindi siya matakot ng napakatindi. Dito din mismo sa conversation na ito na confirm na hindi daw mame-measure ng sorcerer grades itong si Dabura. Meaning, kahit pasabihin natin ang pinakamalakas na sorcerer ay binibigyan ng titulo na special grade, hindi pa rin yun sapat para i-describe ang lakas ni Dabura. Meaning, he is beyond special grade. Napakalakas na dahilan niya kung bakit nabanggit nila na kayang durugin ni Dabura ang isang country ng napakadali lang. Nabanggit nila dito na he is a calamity. Switching of scenes na naman ay makikita natin kung ano ang nangyari sa Tokyo after nang nakita natin sa previous chapter. Sa pagdating ni Dabura,
nanigas silang lahat. Literal, walang nakagalaw. Sa presensya na nag-uumapaw na aura ng halimaw na ito, hindi talaga nakagalaw ang lahat ng mga sorcerers, habang ang ibang mga Simurians naman, inilikas na si Cross para gamutin. Agad na itinanong ni Dabura kung anong nangyayari, anong gist ng situation, na inexplain naman itong sila Oski na ang inaakala daw ng mga cursed spirits ng mga human ay mga Kalians pala, at pinagpapapatay nila ito na dahilan kung bakit nagkaroon sila ng napakatinding confusion. Dahil dito nagalit na naman si Yakumaru. Nagtapang-tapangan na naman siya habang sinasabi na hindi daw ito mga Kalians, mga cursed spirit daw ito, kaya wag daw silang magpilit. Agad siyang nilapitan at tinutukan itong si Dabura habang tinatanong kung siya daw ba ang bumaril kay Cross. Then makikita natin guys ang literal na kinikilabutan na mukha nitong si Yakumaru, na dahilan kung bakit agad naman na kumilos itong si Usami para pigilan na patayin nitong si Dabura si Yakumaru. Pinigilan niya itong gumalaw sa pamamagitan ng kanyang cursed speech. However, huli na ang lahat. Naputol, natanggal na nitong si Dabura ang kanang braso ni Yakumaru. Nagulat na lang itong si Usami na napakabilis daw ni Dabura. Nangangahulugan lamang na bago pa man lamang niya magamit ang kanyang cursed speech, naputol na talaga ni Dabura ang braso ni Yakumaru. However, ang katotohanan pala, hindi talaga napipigilan itong si Usami ang movement ni Dabura. At hindi lang yon, nagba-backfire pa ang paggamit niya ng cursed speech dito kay Dabura. Dahil alam niyo naman guys, way back pa sa main series, kapag ginamit ng isang individual na sorcerer ang kanyang cursed speech sa isang mas malakas na individual, sa isang mas malakas na being, magkakaroon talaga yon ng matinding backfire sa user. At makikita din natin yon maging dito sa modulo. The problem is, hindi talaga niya napipigilan ang paggalaw nitong si Dabura. At sa paggalaw ni Dabura, since sinabihan niya ito ng don't move, gumagana pa rin ang cursed speech niya dito. Meaning, habang tumatagal na gumagalaw itong si Dabura, mas lumalala din ang backfire na nararamdaman nitong si Usami. Na dahilan kung bakit napakatindi na talaga ng tinatamo niyang pain at ng tinatamo niyang injuries nang dahil sa ginawa niyang pagkakamaling yon. Habang si Dabura naman, wala man lamang epekto at napaisip lamang siya, ganito daw pala ang Jujutsu sorcery ng mga humans. Nang dahil nga sa na-realize na guys dito ni Usami na talagang wala silang magiging laban, ang tanging choice nila dito ay magpakumbaba. Tanggapin na wala silang magagawa kontra sa mga Simurians, nagmakaawa siya. Siya na mismong nag-apologize sa ginawa nitong si Yakumaru. Lumuhod pa itong si Usami sa harapan nitong si Dabura habang nagmamakaawa na kahit na ngayon lang daw, pagbigyan lang daw ni Dabura ang mga humans, sisiguraduhin nilang babawi silang lahat. Pero hindi pumapayag si Dabura. Alam daw ni Dabura kung anong mangyayari kay Cross. Napakatindi daw ng ginawang damage ni Yakumaru kay Cross, and most likely hindi magtatagal, mamamatay din talaga si Cross. At kahit pa daw pagpapatayin niya ang lahat ng mga sorcerers na ito na present ngayon sa area, hindi sapat ang buhay ng 13 na humans kung ikukumpara sa buhay ni Cross, na dahilan kung bakit maging ang ibang mga sorcerers ay talagang kinilabutan. Pero talagang tinigasan na dito ni Usami ang kanyang paninindigan at pinilit itong si Dabura na wag na daw niyang gawin yon. Si Usami na lamang patayin niya at spare niya na ang iba pang mga Jujutsu sorcerers mula sa Jujutsu Tech. Na at first, wala talagang balak si Dabura na buhayin ng kahit na sino sa kanila. Pero nakita niya ang imahe nitong si Dura sa determinasyon na nakita niya sa mata nitong si Usami. Nang dahil dito, binigyan niya pa ng huling chance ang mga human habang sinasabi kay Jabaroma na aalis na sila. Na dahilan kung bakit for now, nakasurvive pa sila. Pero ipinamuka at isinampal sa mukha nila ni Dabura na talagang wala silang laban sa mga Simurians. Matapos ang insidenteng ito, inirequest ng mga Simurians na wag na daw pumatay ng kahit na sino, ng kahit na anong mga cursed spirit sa loob ng Tokyo para hindi magkaroon ng confusion, para hindi na sila maglaban-laban pa. Na dahilan kung bakit ikinagalit naman ito ng mga sorcerers. Dahil unang-una sa lahat, hindi nila yun pwedeng gawin. Dahil kapag ginawa nila yun, ang mga humans naman ang magsasuffer. Sila naman ang pagpapapatayin ng mga cursed spirit. However, hindi talaga nila magawang kontrahin as of now ang mga Simurians dahil napakalayo talaga ng difference in power nila. At first, pumapayag pa sila. Pero nang dumating na sa punto na talagang nababasag ng mga barriers, may mga matataas pa sa grade 2 pataas na mga cursed spirit ang naglilik
at nakakalabas mula sa Tokyo, magiging delikado na ito para sa mga residents ng Japan. Kaya naman, ang naisip nila na paraan ay after 1 month ng pagpapalamig sa kanila doon sisimula na patayin ng pasimple at patago ang mga cursed spirit para kahit papano mabawasan ng numbers nito, para ang mga nagle-leak ng mga cursed spirit mula sa Tokyo ay hindi makapatay ng ibang tao. Dito din guys na-explain ang dahilan kung bakit hindi nila basta-basta magawang mahil si Yakumaru. Kahit alam nila na napakatindi ng naging impact ng ginawa ni Yakumaru, na dahil lamang kay Yakumaru nasira ang relasyon sa gitna ng mga Simorians at ng mga sorcerers na actually okay na sana ang relationship nila dahil lamang sa pagbaril niya kay Cross, nagkagulo na ng ganito katindi. Pero gusto pa rin sana nilang ihil ang braso ni Yakumaru at ang katawan nitong si Cross para matigil na ang gulo. Pero ang problema, hindi din pala tatalab ang reversed cursed spirit ng babaeng ito sa dalawang yon dahil may limitasyon ang paggamit niya nun. Ang unang limitasyon, hindi niya yun pwedeng gamitin sa mga na-severed, sa mga naputol na limbs. And as you can see guys, naputol ang braso ni Yakumaru at isa yon sa mga limitasyon ng kanyang reversed curse technique. Ang pagdating naman kay Cross, hindi din niya magawang maihil si Cross dahil ang pangalawa naman niyang limitasyon, hindi niya pwedeng ibalik at ihil ang mga nasira na vital organs. At ayon sa babaeng ito, kung after daw barilin ni Yakumaru itong si Cross at hindi na ito nakagalaw, hindi na nito nagawang makapag-retaliate pa, most likely tinamaan ang mga vital organs niya. Na alam nyo naman guys, kababanggit ko lang, hindi kasama sa kayang ihil ng kanyang reversed curse technique. Hindi naman nagtagal, after nga ng 1 buwan, isinasagawa na ng mga sorcerers ang pasimple na pagpatay nila ng iilan ng mga nagle-leak ng mga cursed spirit. However, ang problema dito guys, nararamdaman pala ito ng mga Simorians. Kahit na nasa taas pa sila, nasa Nonax, sa kanilang mothership, itinutuon pala nitong si Oski ang kanyang focus sa mga cursed spirit na nasa Tokyo, sa mga Kalians na itinuturing nila, para ma-figure out kung pinapatay ba ito ng mga humans o hindi. At dito nila na-confirm na pinagpapatuloy pa rin pala ng mga sorcerers ang pagpatay sa mga cursed spirits, sa mga kinikilala nilang Kalian. Dahil as a confirmation, umiiyak nga ang third eye nitong si Oski. Dumating din sa sitwasyon na gusto nang pigilan ng ibang Simorians itong si Oski. Dahil kung ipagpapatuloy daw niya ito, baka maapektuhan ng kanyang isip. Pero bilang isang napakatindi nga na mga taga-subaybay ng mga Kalians, hindi pa rin ito itinigil ni Oski. Kaya kahit na dumating na si Dabura, nasagot niya ito. Sinabi ni Oski kay Dabura na manahimik daw si Dabura dahil unang-una sa lahat, isa daw siyang outsider kaya hindi niya maiintindihan kung anong nararamdaman ng mga Simorians na ito. Dahil alam nyo naman guys, bilang mga rumor, sila lang ang nakakaintindi sa existence at sa koneksyon nila sa Kalians. Bilang isang Deskuntan warrior tribe, talagang hindi sila magigets nitong si Dabura. Na dahilan kung bakit, tinanggap naman yon ng napakadali nitong si Dabura habang sinasabi na tama daw si Oski. Pero meron pala siyang ibang binabalak. Ang ginawa ngayon ng representative na ito ni Dabura, nag-create siya ng isang napakatigas na request. At yun ay ang bilang isang nation, bilang panibagong government ng mga Simorians, ite-take over nila ang Tokyo. Sa Tokyo sila maninirahan at sila ang mangangasiwa doon. Meaning, sa pamamagitan nun, hindi na basta-basta pwedeng pumasok ang mga sorcerers doon at pagpapatayin ang mga cursed spirit. At ang natatanging paraan para pigilan sila sa bagay na ito ay ang mag-engage in a duel. Kung sinong mananalo sa gaganapin na duelong yon kontra kay Dabura, silang masusunod. Meaning, kapag nanalo si Dabura, maninirahan sila sa Tokyo at kung mananalo naman ang mga sorcerers, hindi nila mapipilit na wag patayin ang mga cursed spirit. Pero ang tanong, meron bang representative ang mga Earthlings na maitatapat nila kay Dabura? Oo, si Yuji Itadori. However, even up to now, hindi nila malaman kung saan ito nagtatago. Then dito na guys papasok itong si Miss Kugisaki na alam naman natin sa main series na mas kilala natin bilang si Kugisaki Nobara. Ayon dito kay Nobara, siya ang magsasabi ng mga information na kinakailangan nila tungkol kay Yuji Itadori. Dahil si Yuji nga lang ang nakikita nilang pag-asa, ang nakikita nilang hope para matapatan si Dabura. Ayon dito kay Kugisaki, ang pinakahuling beses daw na nakita at naka-interact niya itong si Yuji Itadori ay sa funeral ng isa sa mga kaibigan nila na si Hana. Hindi dito nabanggit guys ang full name,
Pero kung updated kayo dati sa mga videos natin, alam nyo na guys na yuonay si Angel, si Hana Kurusu. After daw ng pagkamatay ni Angel ay sinabi na nitong si Yuji na ayaw niya na ulit na mag-attend ng funeral ng libing ng kahit na sino sa kanyang mga kaibigan dahil napapagod daw siya, nalulungkot daw siya sa pagkamatay ng mga kaibigan niya. Especially dahil ang sinabi nga sa kanya ng kanyang grandfather ay dapat sa pagkamatay niya napapalibutan siya ng kanyang mga kaibigan. Pero paano yung mangyayari kung siya lamang ang natitirang buhay at unti-unting namamatay ang mga kaibigan niya? Dahil ayon dito kay Nobara, hindi tumatanda si Yuji Itadori. Ngayon madami sa inyo guys ang magsa-speculate. Anong nangyayari kay Yuji? Immortal ba siya? Bakit hindi siya namamatay? Pero napakasimple lang naman ang explanation dyan. Alam nyo naman na hindi pure human si Yuji. Kalahati siyang cursed spirit. Isa yon sa mga rason kung bakit hindi siya ganon kabilis tumanda. Or most likely tatanda pa rin naman siya pero not in the span of just 83 years. Dahil tandaan nyo, maging si Sukuna gumawa ng paraan para mabuhay pa siya sa modern generation ng Jujutsu. At yun ang dahilan kung bakit inilipat niya ang kanyang mga soul fragments sa kanyang mga fingers. But to make the answer short and simple, hindi alam ni Nobara kung nasaan ngayon specifically si Yuji Itadori na nangangahulugan na kailangan nilang humanap ng panibagong representative na maitatapat nila kay Dabura. At dumating na nga ang panahon, ang oras na kailangan may itapat na sila sa duelong yon na ang taon na 2087. At ang napili nila na representative na itatapat kay Dabura ay walang iba kung hindi si Yuka Okkotsu. Nakitang-kita nyo dito guys, nag-iiba ng emosyon sa mukha ni Yuka. It's as if nagiging activated na ang Okkotsu genes nitong si Yuka. Parehong-pareho na ng emosyon ni Yuka ang emosyon nitong si Yuta Okkotsu kapag nakikipaglaban siya. At hindi lang yon, hindi ito sa pilitan. Mismong nag-agree daw itong si Yuka na siya ang lalaban dito kay Dabura. Dahil alam nyo naman guys, may taning na nga ang buhay ni Yuka. Hindi magtatagal mamamatay na rin siya. So it seems, ito ang naisip na way ni Yuka para hindi sayangin ang kanyang buhay. Na baka gagawa siya dito ng isang napakatinding feat, most likely a binding vow, para makapag-create ng enough na ability para tapatan si Dabura. Pero I think that is a reach dahil alam nyo naman, nalampas pa nga sa special grade si Dabura. So most likely may mangyayari dito na matindi, tulad na lamang ng possible na paglabas ni Rika or ng possible na pag-appear ni Yuji Itadori at the last minute. Or baka naman, dito matututunan nitong si Yuka ang paggamit ng reverse curse technique at magawa niyang i-heal maging ang kanyang tumor. I've also read a comment guys na napakalupit. Na-amaze ako sa commenter na yon na nagsabi na kung sakali daw na lumabas itong si Rika sa ring na binigay ni Yuta sa magkapatid na ito, baka isipin daw ni Dabura at ng ibang mga Simurians na si Rika ay isang Kalian din at yun ang magsisilbing way para magkaintindihan sila. Pero that is where this chapter ends at siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para ma-notify kayo pagka-release natin ng chapter 14 spoilers. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.